Selena POV. Yes! Nakapasa ako sa exam! Tuwang-tuwa kong sigaw habang nagtatalon ako at winawagayway ko ang hawak kong papel. Wala akong pakialam kahit pinagtitinginan na ako ng aking mga klase at ng aming guro. Basta ako'y masaya dahil ang pangarap ko makapag-aral sa Manila'y matutupad na. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para makahanap ng magandang trabaho. Mahirap kasi dito sa probinsya. Kung wala kang sakahan ng pagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain, mamamatay kang dilat ang mga mata. Mabuti na lang ang mayor namin dito sa probinsya ay mabait. Dahil binigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na makapag-aral sa Manila ng libre at walang gagasusin kahit na 5. Bakasyon ngayon, kakagraduate ko lang ng high school nung nakaraang buwan lang sa edad kong 20. Patigil-tigil kasi ako sa pag-aaral dahil kailangan ko magtrabaho para may pambili ng gamit at uniform sa school. Si mama naman ay hirap makakuha ng labada, kaya tumutulong ako sa panghanap buhay para may makain kami sa araw-araw. Nang matanggap ako bilang sales lady sa mall sa kabilang bayan, ay nakapag-ipon ako ng pera at nag-aalaga na lang ng kambing si mama kaya kahit papano ay may napagkukunan kami ng panggastos namin sa araw-araw. Umuwi ako na may ngiti sa aking mga labi. Gusto kong sorpresahin si mama. Hindi niya kasi alam tong ginawa ko. Sana matuwa siya sa ibabalita ko para sa kanya. Mama, nandito na po ako. Nandito ng pinakamaganda mong anak sa balat ng lupa. Malakas kong sigaw maya-maya ay lumabas si mama sa kanyang kwarto. O anak, bakit ka naman sumisigaw? At bakit pawis na pawis ka? Sino humabol sa'yo? May nakakaaway ka ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni mama. Ito namang si mama, isa-isang tanong lang. Wala po sa akin humahabol na kung sino. Oh, bakit pawis na pawis ka at hinihingal ka? Ganito kasi yun ma, nakapasa ako sa exam for scholarship. Makakapag-aral na po ako sa Manila. Matutupad na yung pangarap ko maging architect. Masaya kong sabi kay mama. Ah, ganun ba nak? Congratulations! Masaya ako para sa'yo dahil matutupad mo ng pangarap mo. Bakit parang malungkot ka naman, mama? Hindi mo ba nagustuhan ng sorpresa ko para sa'yo? Malungkot kong tanong kay mama. Naku anak, hindi ano ka ba? Iniisip ko lang na kapag nasa Maynila ka na, sino mag-aasikaso sa'yo doon dahil wala ako doon? Hay, si mama. Malaki na po ako. Kaya ko na po yung sarili ko. Hindi na akong baby mo noon na hinuhugasan pa ng aking puwitan kapag jumejebs ako. Pwede na nga ako magbuntis? Biro ko naman. Aray ko naman ma, bakit ka nangungurot sa singit? Hindi ka na mabiro? Pinapatawa lang kita. Ikaw kasi puro kakalokohan. Kumain ka na ba? May niluto kong paborito mong ulam, tinolang manok. Talaga ba? Sige kain na tayo. Tamang-tama, gutom na rin po ako. Kailan palang luwas mo na Manila anak? Mag-iingat ka dun ha? Tanong sa akin ni mama. Ang sarap mo talagang magluto, ma. Baka po sa makalawa lumuwas na ako ng Manila. Kayo rin po mag-iingat dito. Hayaan mo po, ma. Kapag nakahanap po ako doon ng pwede ko maging trabaho, susunduin po kita dito para magkasama pa rin tayo. Paano naman tong bahay natin, anak? Kung iiwan natin to, sayang naman to kung walang magbabantay. Bibisitahin na lang kita doon kapag may pera ko, para kahit paano hindi ka malungkot doon. Ani ni mama. Mga ilang sandali pa ay natapos na kaming kumain. Sige na anak, magpahinga ka na o kaya mag-impake ka na ng dadalhin mo sa Manila bago ka lumuwas. Ako nang bahala maghugas ng pinagkainan natin dito. Sige po mama, salamat, maiwan na po kita dito. Pagkarating ko ng aking munting kwarto ay kinuha ko sa ilalim ng aking katre ang luma kong maleta. Binili pa namin to ni mama sa ukay-ukay. Tamang-tama, magagamit ko na rin to sa wakas. Kinuha ko lahat ng mga gamit ko at inilagay ko na sa maleta. Sumapit ang araw ng aking pagluwas sa Manila. Lahat ng importanteng dokumento na dadalhin ko ay nilagay ko na sa aking maleta. Sa katunayan, nandito na kami ni mama sa bus station kung saan patungo Manila ang destinasyon. Basta anak yung bilin sa'yo ni mama ha, mag-iingat ka doon. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ingatan mo yung kalusugan mo doon. Tawag ka lang kay mama kapag gusto mo na umuwi.
Susunduin kita dun ha? Ito namang si Mama. Dapat ako nagsasabi niyan sa'yo. Hindi ako yung sinasabihan mo ng ganyan. Saka malaki na ako. Basta pagbubutihin ko pong pag-aaral ko para kapag nakapagtapos na po ako ng kurso na gusto ko, ipaparenovate ko po yung bahay natin. Tapos kukunin kita para magkasama na tayo at kukuha na lang ako na magbabantay sa bahay natin. Pero syempre, kailangan ko muna mag-apply ng trabaho para matupad yung pangarap kong bahay natin. Hindi naman po pwedeng diploma lang, tas nagkaroon agad tayo ng bahay na maganda. Biro ko kay Mama, para kahit paano hindi siya malungkot sa pag-alis ko. Ikaw talagang bata ka kahit kailan, puro ka kalokohan. Naalis na po ang bus, biyahe Mandaluyong. Sino pang pasahero nandito sa labas? Alis na po tayo, 5 minuto na lang. Sigaw ng driver. Sige na Mama, sakay na po ako. Paalam ko kay Mama habang magkayakap kami. Basta yung bilin ko sa'yo ha, huwag mong kakalimutan. Umuwi ka agad kapag ayaw mo na doon. Opo Mama, I love you po. Ikaw rin po mag-iingat dun sa bahay. Paalam ko kay Mama at sumakay na ako ng bus. Kaya ko to. Kaya mo yan, Selena. Ikaw pa ba? Matibay ka diba at matatag? Kausap ko sa aking sarili. Maya-maya'y umusad na ang bus. Habang nasa biyahe, nag-sound trip ako sa luma kong cellphone para hindi ako mainip sa mahabang biyahe ko. The Journey by Lea Salonga. Eksakto pagkatapos ng huling kanta na pakinakinggan ko, ay eksakto din na paghinto ng bus. Umunat ako ng kamay at paa. Hays, grabe ang halis sa puwitan umupo sa matagal na biyahe. Bumaba na ako ng bus. Pagbaba ko, naglakad-lakad ako. Magtatanong na lang ako kung saan ang address na binigay sa akin ni Aling Malu. Ang hirap pala ng ganito. Yung first time mong tumapak sa syudad. Nakakahilo mga gusali, ang tatayog. Ay, kabayong bundat. Tili ng babae. Ay, sorry miss, di ko sinasadya. Paghingi ko ng paumanhin. Tutulungan ko na sana tong tumayo, kaso tinapik ang kamay ko. Sa susunod, Aling Bundat, tumingin ka sa dinadaanan mo. Hindi yung kung saan-saan ka nakatingin. Daig mo pa yung ngayon lang nakatapak sa syudad. Pagtataray sa akin na babaeng mukhang bisugo. Hindi ko na lang pinatulan. Baka ngayong araw makapatay pa ako ng babaeng kinulang sa manners. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Akala mo ba hindi ko nababasa yung nasa isip mo? Sino mo kang bisugo at walang manners ha? Ikaw tong tatangat-tanga kung saan-saan kang katingin? Probinsyano ka no? Ang pangit kasi ng suot mo. Mukha kang, ay hindi bali na lang. Parang inamin ko na rin sa sarili ko na wala akong manners. Sabay ikot ng mga mata ng babae sa akin. Kay sarap dukutin ng kanyang mata at ipakain sa aso o kaya sa pusa na pagala-gala dito sa kalye. Kung makatirik na mata, kala mo kinaganda niya? At ano daw? Nababasa niyang nasa isip ko? Ano, manghuhula lang? Kamag-anak yata to ni Madam Oring. Kausap ko sa aking sarili at sabay tawa ng mahina, pero hindi nakaligtas sa pandinig niya. Hoy probinsyana, tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Sige na po Kuyang Guard, baka po hiring pa dito, kahit janitress lang. Kailangan ko lang po taga ng trabaho para may maipakain lang ako sa mga kapatid ko. Pareho kaming napalingon sa babae na nakikiusap sa gwardya. Ang sarap-sarap, get, ow! Tunog ng aking alarm clock. Naantok pa ako. Pero kailangan ko nang bumangon dahil ito ang unang araw ng klase ko sa kolehiyo. Mabilis lang ako naligo. Pagkatapos kong maligo, nag-almusal lang ako ng pandesal at kape at pumasok na rin ako. Naglakad lang ako patungong Don Bosco Technical College dito sa Mandaluyong. Dahil kung sasakay pa ako ng taxi, ay dagdag gastos pa. Mabuti na lang yung kurso na gusto ko ay meron sila. Napakaswerte ko talaga dahil nakapasa ako. Hindi ko sasayangan ng pagkakataon na to makapag-aral sa executive school. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral. Ang mahal pa naman ng tuition fee. Saan naman ako makakakuha ng 98,000 per year? Usal ko habang nakatitig ako sa papel kung saan nakasulat ang gusto kong kurso. Nang nandito na ako sa tapat ng gate, biglang may nakabangga sa akin. Sa gulat ko nawalan ako ng balanse sa katawan kaya napaupo ako. Una ang puwitan ko na tumama sa semento
at naitukod ko ang aking kanang kamay. Visit na yan? Napakamalas ko naman. Lunes na Lunes. Tatayo na lang sana ako nang iabot sa akin ng babae ang kamay niya. Siyempre, ako namang mabait, hindi naman ako katulad ng babaeng mukhang bisugo na kinulang sa manners nung nakaraang buwan lang. Kaya tinanggap ko ang kamay niya. Walang tigil sa paghingi ng pasensya ng babae sa akin. Kisarap gantihan. Pero dahil mabait ako, palalampasin ko na lang. Dayo ko dito, kaya dapat lang na magmukhang santa ako dito. Saglit, parang namumukaan kita. Ikaw yung babae nung nakaraang araw na nagpupumilit kay Kuyang Guard na kahit janitress lang ang bakante, okay lang sa'yo. Tama ba ako? Ha? Hindi kita matandaan, pero ako nga yung babaeng yun. O, kamusta naman? Natanggap ka pa rin ba kahit janitress lang? Oo, mabuti nga natanggap ako. Kailangan na kailangan ko kasi ngayon ng trabaho para sa pamilya ko. Ako lang kasing maaasahan sa amin. May sakit pa ang tatay ko kaya ako lang tagang makakatulong sa aking ina sa hanap buhay. Sagot ito sa akin. Ano nga palang ginagawa mo dito? Tanong din ito sa akin. Dito ako mag-aaral sa university na to. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik tanong ko sa kanya kahit alam ko nang isasagot niya. Siyempre, hindi lang naman siyang marunong magtanong, no? Talaga? Pareho pala tayo. Sagot ng babae sa akin. O diba tama ako ng hula? Kamag-anak ko kasi si Aling Biring at kapitbahay namin sa probinsya. Hindi ba halata? Natatawa kong sagot sa kanya. Hindi naman. Nagulat lang ako. Teka, ano nga palang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Tanong niya sa akin. Ako nga pala si Selena Ceres. Sabay lahat ko naman ng palad ko at tinanggap naman niya. Ang ganda ng apelyido ko, kaya dapat lang na ipagmalaki ko to. Ako naman si Misty Ebora. Ayan, magkakilala na tayo. May kakilala ka na ba dito o kahit kaibigan man lang? Ako kasi wala pa. Pareho din tayo. Sa katunayan, ikaw palang kakilala ko ngayon. Kung okay lang sa'yo, pwede naman tayo maging magkaibigan. Sagot ko. Gusto ko sana matawa dahil sa apelyido niya. Kaso pinipigilan ko baka majumbag pa ako nito. Pwede naman. Total, ikaw palang din ang kakilala ko dito. Friends na tayo simula ngayon. Basta ba mabait ka at hindi ka katulad ng babaeng bisugo nung nakarang araw. Akalain mo? Porket taga rito, kala mo kung sinong umasta? Hindi naman niya kinaganda. Sabi ko naman, sino namang babaeng bisugo? At bakit ba sugo ang tawag mo? Di ba hipon yun? Tanong ni Misty sa akin. Yung babae dun sa tapat ng Jollibee? Yung kayabangan ko habang nakikiusap ka sa guard. Yung tinalikuran ako tilapitan ka. Sagot ko naman. Ah, kilala ko na. Siya yung kumuha ng resume ko. Sabi niya sa akin. Kakilala niya daw may-ari ng Jollibee na yon, kaya nagkaroon ako ng trabaho. Hindi na nga ako nakapagpasalamat pa sa kanya. Saka hindi naman siya mukhang bisugo. Sobrang ganda nga niya at ang sexy pa. Tapos maputi pa na kulot-kulot ang buhok. Paliwanag ni Misty. Ah basta, mukha siyang bisugo sa paningin ko. Tara na nga sa loob, doon na lang tayo magkwentuhan. Saglit, ano nga palang room mo? Baka magkaiba tayo. Ako kasi room 33 Acacia. Sabi ko. Pareho lang tayo, sige pumasok na tayo sa room natin. Doon na lang tayo magchikadora. Wika ni Misty. Nang makita namin ang silid ng bago kong kaibigan, ay pumasok agad kami. Naghanap kami ng mauupuan. Pinili namin ang pinakadulo at magkatabi pa talaga kami. Maya-maya pumasok na rin ang aming ibang mga kaklase. Nagulat pa kami ni Misty. Nakita naming umupo sa likuran namin ang babaeng mukhang bisugo. Tinignan lang naman niya ako mula paa hanggang ulo. Sabay ngisi ni nakakalokot inirapan pa talaga ako. May sasabihin sana siya, kaso dumating ng professor namin at pinaharap na kami sa unahan. Hindi niya siguro napansin si Misty. Okay class, ako nga pala si Prof. Ronan Bool, ang advisor at English subject niyo na rin. Ngayon ang gagawin muna lang natin ay magpapakilala kayo. Unahin kong tawagin tong nasa kaliwang upuan. Ikaw, anong pangalan mo, mister? Tanong ni sir.
Ako po si Ryan Katigbak. Kapag yung natikman, hahanap-hanapin mo at hindi mo natitigilan. Wow! Hanip sa pagpapakilala. Ganyan bang uso ngayon dito sa Manila? Ang weird. Russell David, sir. Ang babaeng pinagpala sa ganda at sexy ng katawan. Ang nagsasabing aanihin mo pang yung ganda at mapang-akit mong katawan kung hindi rin naman kita matitikman. Tawa na ng lahat sa tinura ni Russell. Anthony Soreta. Macho, malaki, mahaba ang pasensya at mapagmahal sa babaeng aking sinisinta. Ariel Magana. Simple lang, masarap pagmahal. Ay pak, swerte ng babaeng niligawan nito. Sana ako na lang. Cherise. Nicole Arneta po. Ang babaeng kapag umibig kayang pumatay at hahamakin ang lahat makuha lang kita. Ay shit! Nakakatakot naman ang isang are. Hindi bali ang tumandang dalaga. Hindi ko aagawin ng lalaking iibigin nito. Halos lahat inagpakilala na. Kami na lang ang nasa huli ang hindi pa nagpapakilala. Hanggang sa akin dumako ang tingin ng aking prof. Ikaw miss, anong pangalan mo? Tanong sa akin. Selena Ceres po sir. Yun lang po sir. Yun lang ba? Wala ka bang sasabihin ng babaeng bla bla bla? Meron po sana sir. Kaso iniisip ko lang baka may matakot sa aking kasabihan. Sabihin mo para naman din na alam din namin. Nahiya ka pa? Hindi naman halata sa'yo na meron ka nun. Wika ng babaeng bisugo na nasa aming likuran. Sa inis ko'y sinabi ko na lang. Tumayo ako. Ang aking kasabihan, vow. Mahalin mo ang iyong buhay at huwag mo akong pakikialamanan. Higit sa lahat, huwag kang paharang-harang sa aking dinaraanan kung ayaw mo ikipaglamayan ng iyong mahal sa buhay. Ang lahat ay nagpalakpakan maliban lang sa aming nasa likuran. Ikaw miss nakatabi ni Selena. Miss Deborah po, ang nagsasabing hindi bali nang hindi makatikim ng luto ng ama. Ang mahalaga ay marami akong kawarta. Natawa ko sa kasabihan ng katabi ko. Mukhang pera pa yata ito. Wasak ang kinabukasan nito sa kano kung sakali. Ikaw miss na nasa dulo, anong pangalan mo? Tanong ni sir. Magsasalita na sana si mukhang bisugo na may dumating kami na isa pang kaklase naming babae na nahuling pumasok. Narinig kong binulong ng babaeng bisugo sa likuran namin ni Misty. Sino naman yung babae na yan na kinulang sa sukat sa height? Huli na sa klase pumasok pa. Pa-special introduction lang ang ante. Napansin ko pa sa peripheral vision ko na nakapameasure pa ang daliri na wari ko'y sinusukat pa niya ang kaklase namin na huling nakapasok. Good morning sir. Nahihiyang sabi ng babaeng habang nakayuko. Sorry sir, nahuli po ako ng pasok. Galing pa po kasi ako sa probinsya. Kagabi lang po ako nagkaroon ng pamasahe papunta dito sa Manila. Ah, ganun ba? Ngayon, pagbibigyan kita. Pero sa susunod, ayoko naman nahuhuli sa oras ng klase ko ha? Sabi ni sir. Opo sir, hindi na po mauulit. Sagot ng babae. Dito mo muna ilagay ang mga dala mong gamit. Galing sa probinsya nyo. Mabuti pinapasok ka ng guard. Sobrang higpit pa naman dito. Tanong ni sir. Salamat po sir. Sagot ulit ng babae. Ano nga pangalan mo miss? Tanong muli ni sir. Rina Siniza po sir. Ang nagsasabing aanhin mo pa ang damo kung patay ng kabayo. Ay, mali pala sir. Aanhin mo pa mga chismosa mong kapitbahay kung hindi mo ito mapapakinabangan. Ha? Takang tanong ni sir. Kasi sir, ang mga chismosang kapitbahay po sa aming probinsya ay may alam po sa nangyayari sa buhay ng ibang tao. Kaya kapag naiinip po ako sa amin, nangangapitbahay lang po ako, pangtanggal inip. Huli ka na niyan sa klase, pero nagawa mo pang isingit niyang kasabihan mo kung ano? Tawanan ang lahat sa tinura ni sir. Sir, kanina po kasi dyan sa labas ng pinto. Lahat po ay narinig ko mga kasabihan nila. Nahiya lang po akong pumasok kanina. Baka po tanungin niyo rin ako bago ako pumasok. Naghanda din ako ng kasabihan ko. Katwiran ni Rina. O siya, maupo ka na dun sa dulo. Wika ni sir. Natapos ang maghapon na klase namin, lahat kami masayang umuwi maliban lang dun sa babaeng bisugo. Kanina pa naghihintay siyang tawagin ng prof namin na Pogi.
Magkasabay kaming naglakad ni Misty palabas ng gate habang nagkukwentuhan at natanaw namin si Rina na sumakay ng taxi. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.